Speakers Bureau. Ayan, the music center. Marami. Magaling ka si Michelle. Maganda ba? Gusto mo mga kiss? Sa akin. Again, thank you. Yan. Again, para kay Miss Michelle Go, napakalating member ng Speakers Bureau. Yan. So, good morning. Kumusta na po kayo? Maganda ba ang company? Maganda ba ang produkto? Gagamit ba o gagamit? Walang choice, di ba? Anyway, bago ako mag-upisa, pwede malaman lahat ng mga first-timers, taas ang kamay, yung mga first-timers, para malaman ko kung sino aking nilibre mamaya. Yun, biglang dumami. Palakpakan yung mga first-timers. Yan. Sir, kaya namin welcome yung mga first-timers kasi alam po namin, birang-bira yung mga first-timers nang sumasama ng kusang loob. Iba dyan, pinuwersa lang. Iba kinikidnap, iba dyan sa pilitan ng pagsama. Tama ba yun? Malamang iba sa inyo, kaya sumama, nakarinig meron libreng merienda, o libre, meron ba sini sa galeriya, iba-iba. Sino rito yung isang imbitasyon pa lang sumama ka agad? Taas ang kamay. Wow, grabe. Isang imbitasyon pa lang, sama agad kayo. Grabe, no? Tawag dyan, kalad ka rin. Uy, sama ka, sige, sama ako sa'yo. Hindi pa nga alam di ba? Anyway, meron ganun tao, no? Isang imbitasyon pa lang, sumasama kayo kaagad. Kasi malamang, kapani-paniwala yung taong nag-imbita sa inyo. Meron ganun no? Kahit hindi mo alam kung saan pupunta. Basta inimbitahan ka, sama ka, kasi kapani-paniwala siya. Di ba? Totoo ba yun? Ako kasi, bago sumama, 2 linggo, kasi hindi kapani-paniwala yung tao nag-invite sa akin. Kaya kung kayo po ay nahirapang mag-imbita, ang question nyo, baka hindi sila nakitiwala sa inyo. Hindi naman siguro lahat. Ako kasi ganun 2 linggo inimbitahan. Ikwento ko ng konti, paano nangyayari yon. Panahon ng gera nun. Ay, hindi. Ang haba naman. Ang haba naman masyado, di ba? Huwag na lang nun. Yung nakaraan lang, di ba? Sabi ng pag-gera, ilang linggo to, di ba? Ay, hindi, di ba? Nung first time ako inimbitahan, hindi ko makakalimutan po yung ano itsura ng tao nag-invite sa akin. He was very, very excited. Malamang yung mga taong nag-invite sa inyo, excited din, nanggigigil, malamang nanlilisik din yung mga mata. Ganun yung itsura ng tao nag-invite sa akin. Nung lumalapit, sabi, Sir, grabe sir, power, buti nakita kita. Sabi sa akin, Sir, gusto mo bang kumita ng extra income? Pag may lumapit sa iyo, magtatanong, kung gusto mong kumita ng extra income, normally anong sagot? Yes or no? Yes. Siyempre, walang taong aayon sa kitaan. Sis, gigil siya sa pag-imbita sa akin, gigil din ako sa pagsagot. Ha? Oo, gusto ko yung kumita. Ay, matanong ko lang, ikaw pa, magkano kinikita mo? Tuwan-tuwa sumagot ako, si grabe, pawin pa. Kinikita, wala pa. Meron ba akong dahilan para hindi sumama? Yes. Kasi yung tao nag-invite sa akin, walang resulta. Ang tao to seems to believe Kung meron kitaan, ang tanong, magkano kinikita mo? Meron daw pa kotse, anong kotse mo? Kapag wala pang resulta yung tao nag-i-invite sa'yo, walang resulta, walang kinikita, walang kotse, hindi ka maniniwala. Malamang sabihin mo, saka mo na ako balikan. Pag kumikita ka na, o pag may kotse ka na. Tama ba yun? Ang sabi sa akin, Sir, sige lang, isang beses lang. Second reason, kaya akong sumama, yung tao nag-invite sa akin, is staff ko sa hotel. Okay, ang background ko kasi, dati akong boss. Boss ako sa isang 5-star hotel sa Ross Boulevard, yung Hyatt Hotel. Pamilyar ho ba yung Hyatt? Magandang hotel? Big time na hotel. Magandang position ko doon. Amo, boss ako. Nagkataon lang, naging ba sa akin desk clerk ko, kaya ayaw ko maniwala. Pero nagkataon lang, nakataka ako, kahit anong iwas ko, kahit anong tago ko, hindi ako tinatantanan. Parang amino, sir. Sige na naman. Gumaganon. Ako naman, layuan mo ako. The more may iwas ako, the more lumalapit, di ba? Dumating nga yung oras, sir, di ba? Imagine mo to, ako yung boss. Tama, amo ka. Kapag dumarating sa opisina yun, ako pa yung tumatakbo. Na-realize ko, parang mali. Ako yung boss, ba't ako yung umiiwas? Dahil ayaw ko nga akong iniistorbo. Kapag nasa front desk yun, bahala ka sa front desk. Doon ako sa opisina ko. Ako naman yung amo Habang nasa computer ako, biglang nag-ring yung phone. Grrring! Ako naman, good morning. Hi, Totoy, how can I help you? Sir, mamaya.
Makulit o napakakulit? Ang taong makulit dapat harapin na. Totoo lang po, naistorbo ako eh. Napuno rin ako. Sa galit ko, labas ako sa opisina. Sinigawan ko siya, pwede ba tigilan mo na ako? Ayaw ko niya. Nagalit ako. Pulang-pula yung tenga ko sa galit. Pero napansin ko, mas nagalit siya. Sinigawan din ako. Ano mo sabi mo? Grabe ka naman, sir. Ang gulo mo naman kausap ng mga ganon. Ako naman, ha? Bakit? No, nabigla ako eh. Alam mo, sabi, sir, matanong lang kita. Alam mo na pa pag-uusapan natin? Sabi ko, hindi ko pa alam. O, di ba ang gulo mo? Hindi pa nga alam, umaayaw ka na. Ladies and gentlemen, marami po sa atin, ganun. Inimbitahan kayo, pilit kayong umaayaw, pilit kayong tumatanggi, pero ang tanong, alam na ba ninyo kung ano ang inaayawan nyo? Minsan daw po, unfair sa atin, ang ayawan mo ang isang bagay na hindi nyo pa nakikita ang kabuuan. Do it make sense? Tama? Ang sabi sa akin, tingnan mo lang, pag hindi mo nagustuhan ay huwag mong gawin, yun po yung maganda ngayon. Inimbitahan kayo dito. Pag hindi mo nagustuhan yung pag-uusapan natin, di huwag niyong gawin, siguro ba wala mawawala sa inyo? At least sumubok ka. Tama o tama? Paano nyo malalaman sa bagay kung totoo o hindi kung hindi mo susubukan? Paano malalaman kung yayaman ka o hindi sa global kung hindi mo susubukan? Parang pagkain lang yan. Paano nyo malalaman ang lasa kung hindi mo titikman? Galing, no? Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi kung hindi mo titikman din? Walang ganunan, di ba? O, anong point ko? Anong point ko? Ha? Totoo yan. So, nung narinig ko yun, isang beses lang daw, pag hindi nagustuhan, hindi na ako kulitin. Pero ladies and gentlemen, ang hindi ko makakalimutan yung huling sinabi. Alam mo, sabi sa akin, sir, baliwala ka, imposibleng hindi mo ito magustuhan kapag nakabukas ang mga isipan mo. Ibig sabihin po pala, wala palang magandang bagay sa taong nakasarang isipan. Do you agree? Kahit sabihin ko sa inyo lahat na ang AIM Global ay 7 years na and we created almost 700 millionaires already. Maraming tao yumaman, naging successful sa buhay, naging milyonaryo. Maraming gumaling, naging healthy. Kahit magaling ang mga speaker ng kumpanya, marketing plan ng produkto, kahit sabihin ko sa inyong lahat na kaya namin kayong payamanin ang bawat isa sa inyo. Pero pag nakasarama ng isipan ninyo, wala kayong maiintindihan. Do you agree? Naniniwala ba kayo doon? Tama ho ba yan? Guys, ang AIM Global po ay 7 years na. Huwag kayong mag-alala. Every day, may seminar, sa lahat ng lugar na puntahan namin, punong-puno ng tao. Tama? Kung isang beses lang mangyayari yun, magdududa ka. Every day, may seminar, punong-puno ng tao ang mga seminars. Ibig sabihin, kung isipin mo, ang isang lugar, kapag maraming tao, punong-puno ng tao, malamang mayroong magandang pinag-uusapan. Kung bakit kayo kinukulit ng mga sponsor nyo, malamang maganda ang nangyayari sa AIM Global. Nasa momentum po ang AIM Global. And when we say nasa momentum, nakapag-create na kami. Napatunayan namin na kaya namin magpayaman ng tao. Gumanda ang buhay. Okay ho ba yun? Tapos na po si Ma'am Michelle Go sa topic niya na cancer sa katawan, mga produkto. Ang topic ko po ay cancer din sa bulsa. Maganda ba yun? Tama, kagamutin ng mga cancer sa bulsa. Ang pag-uusapan, ang topic ay pera. Masarap ang pag-usapan ng pera? Yes. Para ako maging, walang plastikan ha. Kasi po, may mga lugar ako pinupuntahan, kapag pera ang topic, ang tingin sa atin, mga mukhang pera tayo. Pero yung tanong, ang pera ba ay masama? Masama ang pera, kung saan masama gagamitin. Pero ang pera importante. Paggising pala sa umaga, tingnan ninyo, obserbahan ninyo sa bahay ninyo, ano ang normal na pinag-aawayan ng mga magulang o ng mga mag-asawa. See? Isasagot natin, talagang pera yan. Tama? Magigising ka na lang, nag-aaway mga magulang mo, kasi dahil bayarin. Sa bahay, kung sino may pera, siya ang may boses. Do you agree? Yes. Pag may problema sa bahay, ang hinahanap hindi yung matalino, hindi yung panganay. Ang hinahanap kung sino may pera. May boses ang pera. Tama o tama? Yung bata may sakit, naku grabe si Junior. May sakit. Kailangan mo dala sa ospital to. Meron ba nagsasabi, tawagin natin si Kuya, tawagin natin si Kuya. Matalino siya. Meron ba ganon? Wala. Ang tatawagin ko sila may pera. Sa mga barkada, obserbahan nyo. Sa mga kalalakihan, kapag may inuman, obserbahan nyo. Kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Nangyayari. Ang confidence level ng tao, minsan, depende kung magkano ang laman ng wallet nyo.
Tama ba? Pag ang tao walang pera, tayo pa lang, alam mo walang pera. Bagsakan to ka. Pag nasa mall, dahan-dahan. No? Baka makabasag ako dito. Yes or yes? Guys, ang presentation ko may halong kwento, tunog, may nakatatawa. Tama? Para wag lang kayong antukin. Pero tinanin nyo yung mensahe ko. Are we clear on that? Tama ko ba yan, di ba? Ibig sabihin, pag ang pera pala, mayroong ang pera, ang pangarap pwedeng makuha. Tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes! Oh, galing nga. May mga pangarap ba kayo? Yes! Kumusta pangarap nyo? Napansin mo rin? May mga pangarap ba? Yes! Halos magpupukan yung mga ugat sa noo. Kapag kinumusta pangarap, ha? Kaya merong setang pangarap para makuha. Kasi ang pangarap nyo, kapag hindi mo nakuha, ang tawag dyan, ilusyon. Bangungot! Ang trabaho ko, buhayin ang inyong mga natutulog na mga pangarap. Okay ba yan? Yes. Tulungan nyo ako. Konting tanong, konting sagot, ha? Para masarap ang ating kwentuhan. Ano ang mga pangarap nyo? Pakitulungan po ako. House and lot. Ba, grabe. Kapag kayo pala ay nangarap ng house and lot, kailangan pala may presyo. Magkano house and lot kailangan gusto? 20,000. House and lot, 20 mil. Uy, ang ganda mo, no? Pagpasok mo, nakalagay, entrance. Maya-maya. Oh, exit ka agad. Ang lamesa, ang kama, ang CR. Kaya kapag nakahiga ka, babangon, kakain, iihi ka na lang. Huwag naman na 20 mil. Mga 30 million. Yan. Maganda ba yung 30 million? Yes! Huwag kayong malakihan. Ang taong pinakamahirap, hindi yung taong walang pangarap. Ang taong pinakamahirap, hindi taong walang pera. Ang taong pinakamahirap, yung taong walang pangarap. Libre po yan, kaya huwag mo titipirin. Ang kuripot mo naman. Tama? Pag mayroon kang house and lot, kailangan ba may kotse kayo? Yes. Iba sa inyo, may kotse na. Iba yung pandagdag sa kotse. Anong kotse gusto ninyo? Hammer! Ba? Ay, good news po sa mga first-timers, 5 na po na mga distributors ang nakahammer sa Englobal. Grabe, hammer. Gusto nyo magka-hammer? Member ka muna. Kundi martilyo, aabotin mo ha, martilyo. Anong kotse? Para masaya. BMW, ba? Si Lola, BMW. Okay, BMW ka, Lola? 80 years old. May grado sa lamin. Pwede pa rin yun, ma'am, pwede pa rin. Pwede naman. Kaya nga nangangarap ka di ba? May grado, di ba? Anong kotse? Porsche. Ganda yung Porsche? Yes. Oo naman, sports car. Yan, Porsche. Ganda yan. Spell Porsche. Kia na lang, Kia. Ang dali magbago ng pangarap. Huwag kayong magbabago ng pangarap, di ba? Pag Porsche na, huwag maging Kia pa. Porsche na nga Oh, Mercedes-Benz ba? Mercedes-Benz. Maganda ang Mercedes-Benz? Oh, pag nangarap ka ng kotse, kailangan anong model? Anong kulay? Yan, color black. Mercedes-Benz, color black. Makintab, no? Mahaba. Yan, maganda yan. Lagyan mo kurtina para masaya. Pag tumatakbo, mayroong banda sa likod. Tapos, nagganong ka, Huwag pangarapin. Karo yon, karo. Gusto mo ng kotse? Gusto mo makapag-travel? Saan maganda pumunta? New York. Cubao? Hindi. Amerika, di ba? Savings, gusto niyo rin? Power, dami yung gusto, no? Ladies and gentlemen, million ba ang pangarap natin? Yes. Kaya pala mga tao minsan nangangarap, nawawalang pangarap kapag nakita mo ang reality. Ang reality, ganyan lang kasi sa maliit na income. Kaya minsan, ang mga tao minsan, yung pangarap nila ang kanilang pinapaliit. Uy, pangarap ko, power. May sukli pa. Tama? Alam mo, may kasabihan tayo lagi mo narinig yan, nung lumalaki ka. Makontento ka nga kung anong meron ka. Narinig mo na yun? Kaya ang tao, hindi nagsisikap. Kasi minsan, kapag narinig mo, naapektuhan ka, uy, sabi, makontento raw tayo kung anong meron tayo. Pilipino lang po ang may kasabihan, pag maiksi ang kumot, kailangan matutong na maluktot.
Bakit hindi mo lakihan ang kumot mo para magkasya ka? Tama? Ba't kailangan mong tiisin yung ginaw? Bakit hindi mo lakihan yung income para ang pangarap ay makuha? Do you follow? Yes. Yun nga lang, ang pera, kailangan lumaki, saan ba nagagaling ang income? Halos dalawa lang pinanggagalingan. Either mag-empleyado kayo o magnegosyo. Do you agree? May empleyado sa audience mo ngayon. May negosyante rin sa inyo. Tanong, look at me. Yung hubang empleyado at negosyante, pareho siya nangangarap? Oo naman. Pero empleyado, magaling, masipag, matalino, nakapasok na maaga, laging may overtime. Pero yung mayaman, yung amo, yung boss, yung negosyante, o yung kumpanya. Totoo ito. Ang tanong, may mali ba sa ganung sistema? Ha, meron? Wala. Ganun talagang usapan. Magtrabaho ka, kahit anong galing, talino at sipag mo, susweldoan kita ng kinsenas katapusan. Ladies and gentlemen, paano kang yaman kung ikaw ay kinsenas katapusan? Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. Tama ba yun? A-15 ba ngayon? Maraming masayang tao. Bukas malungkot na yan. Tama? Ang aabangan nyo ulit, katapusan. Minsan ganun. Kapag A-15 ngayon, pagdating ng 20, 25, ang sweldo mo nanganganib na. So bago pa lang dumating ang sweldo, yung payslip mo, hindi nyo pahawak, alam mo kung saan ibabayad. Kaya palang tao ay nang mangarap. Sa mga empleyado, huwag kayong mag-alala. Walang masama sa employment. Pero kung may mga pangarap kayo, huwag kayong tatandang empleyado lang. Kasi bilang na bilang sa ating mga daliri, ang mga empleyado na ang pangarap ay kailang nakuha. Do you agree? Now, ang yumayaman lang po, halos ay negosyante. Tama ba yun? Pero hindi lahat ng tao pwede magnegosyo. Because in any business, kailangan ba ng capital? Malaking kapital, malaki kita. Totoo ba yan? Maliit kapital, maliit kita. Totoo ba yan? Wala kapital? Para maliwanag. Okay ba yan? Hindi pa rin sapat na may kapital ka, mag-negosyo ka. Kasi kailangan may tinatawag tayo experience or skills. Hindi kayo pwede magtayo ng isang restaurant kung kayo ay hindi marunong magluto. Barbershop, kailangan marunong ka maggupit. Kasi kapag umabsent na empleyado mo, apektado ang negosyo mo. Do you follow? Yes. Tingnan mo ang reality. Minsan ang tao may kapital na, may experience na, ayaw pa rin magnegosyo. Kasi baka tingnan nyo nga ninyo. Hindi pa nag-uumpisa, takot ka na malugi. Magkwento ka lang. Sabihin mo, naku pare, magtatayo ako ng tindahan. Sabihin ng kaibigan mo, talaga? Pare pag may tindahan ka na, pautang ha? Yes or yes? Pag nangutang, mabait, maamo, pag naningil ka, ikaw pang masama. Marami nag-aaway because of utang. Magkakamag-anak, kaibigan, nagkakaaway because of utang. Ang utang ho ba ay nakakabulag? Yes. Pag nakasalubong mo, pinagkakautangan mo, hindi ka nakikita. Halos dikit ang katawan sa pader. Huwag ka lang makita. Nasa jeep, tulog yan. Katapat mo siya. Totoo. Number 1 risk sa business, utang. Totoo yan. Kahit anong negosyo, meron laging utang. Meron bang calamity? Ano calamity? Kahit ilang milyon ang puhunan mo, kapag inabutan ng lindol, bagyo, sunog, boom, tapos ang negosyo mo. May competition ba? Anong competition? Magtayo kang tindahan sa kanto nyo, kapag kumikita yan, magbilang ka ng ilang buwan, bawat kanto sa street nyo, may tindahan na rin. Totoo. Meron bang human factor? Anong human factor? Hindi nyo pwede pagkatiwala ang negosyo mo sa mga katiwaldas mo. May tindahan ka, Inday, bantay mo tindahan. Si Kuya pupunta na Manila, mahimili ng paninda. Sabi ni Inday, ang sagot, opo Kuya. Opo Kuya, tama? O si Inday, si Kuya, alis na. Diba? O, Inday, kiss mo na sa Kuya. Tuwan-tuwa siya. Diba? Tama? Si Inday nauhaw, nagbukas ng ref, nakita malamig na tubig, malamig na soft drinks. Anong inumin? Alam niyo agad, soft drinks. Tama? Ang tinda nauubos, pero walang benta. Yun yung mga human factor. Pag may tindahan ka, wala kang peace of mind kapag iniwanan mo yan. Magbabakasyon ka, punta ka sa malayong lugar, ang utak mo nasa negosyo mo. Nangyayari ba yun?
Guys, good news. Kayo po inimbitahan dito, maliban sa produktong ikinuto ni Michelle kanina, yung negosyo i-offer sa inyo. Ang negosyo sa Global, hindi nyo halos kailangan ng malaking kapital. Experience, skills, hindi kailangan. Nung kayo inimbitahan dito, hindi kami nagtanong, matalino ka ba? Mayaman ka ba? May connection ka ba? Negosyante ka ba? Wala kayong pakialam kung ano mga background nyo. Ang requirements na sa Global, may pangarap ka ba? 18 anyos ka ba? Third, as long as willing kayo matuto. Ang puhunan sa Global, kailangan lang open-minded kayo. Kasi magtuturo kami sa inyo ng isang proven system. May sistemang ino-offer, pinatunuturo ang Global. At yung sistema na yon, ituturo sa iyo, maiintindihan mo lang kapag nakabukas ang mga isipan ninyo. Magdiretsuhan tayo ngayon. Ang iba sa inyo, professional, iba sa inyo, magandang buhay, huwag kayong mag-alala. We respect your profession. Kung may doktor, may sakit ako, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Mayroong arkitekto, mayroong balak magpatuloy ng bahay, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Sa Global, marami kaming taong ginawang milyonaryo. Kung gusto nyo maging yumaman at maging milyonaryo sa Global, kami ang pakinggan mo. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Are we clear? Yes. Tama. Now, ano ang negosyo sa Global? Ang negosyo dito, tayo po ay nasa distribution business. Ang isang legal na kumpanya, kailangan may produktong umiikot o may serbisyo. Tama, kailangan nyo maging distributor. 24,000 pesos ang pwede mo kitain sa Global per day. Malaking pera ba ang 24 mil? Yes. Isang araw? Oo naman. Kung traditional business ang pag-uusapan natin, malamang 100,000 o milyon ang puhunan para kitain ang 24 mil sa isang araw. Kasi mga gas station, milyon ang puhunan. Ang kinikita nyo, nasa 100,000 piso lang kada buwan. Milyon ang puhunan. Tama ba yun? Ito, 24,000 a day. Anong puhunan mo? Ang puhunan mo, kailangan nyo maging distributor. And for you to become a distributor, kailangan nyo bumili ng global package. Ang global package nagkakahalaga ng 7,980. Ibang tao sabihin, naku, mahal naman yan. Kahit 1,000 lang ang pag-uusapan dito, malaki yun. Kung pag-uusapan natin ay gastos. Pero kung negosyo pag-uusapan, barya ang 7,080 para ka maglagay ng isang negosyo. At bago mo rin sabihin isang bagay, kung malaki o maliit, alamin nyo muna ang kapalit. Anong kapalit ng 7,080 mo para ikaw ay maging distributor ng AIM Global? Bibigyan namin kayong produkto. Maganda ho ba ang produkto ng AIM Global? Yes! Maganda ho ba yung ating Vida? Yes! 5 boxes ng Vida ang matanggap mo? Maganda ho ba ang ating C24/7? Yes! 2 blister packs ng C24/7? Isang easy retail pack ng C24/7. Maganda ho ba yung ating coffee? Yes! Ang tawag doon ay Liven Coffee. Tama? Tigi isang sachet ng cappuccino, latte, original, at sugar-free. Klaro tayo doon. Maganda ho ba yung may choco natin? Isang sachet ng may choco. Yan produkto ang matanggap mo. Ang halaga niyan, nasa 6,000 pesos plus. Aside from the products, insured pa kayo ng 200,000 pesos. Kapag kayo ba nakapag-claim ng 200,000 pesos, bawi kayo kaagad? Yes. Gusto nyo makabawi? Pwede. Kung gusto mo mabawi, kailangan mawala ka sa mundo. True accident. Ang tawag dyan, personal accident insurance. Tama ba yun? Kapag kayo namatay, true accident, may additional pang 10,000 burial assistance. Kung kayo ay na-aksidente, hindi ka naman namatay, maximum of 10,000 medical reimbursement ang pwede nyo makuha. Maganda ba ito? Maganda ito? Siyempre, hindi maganda yan. Maganda na kasi insurance. Tama. Ang AIM Global po yung negosyo. Kapag naging distributor ka dito, meron pang kasamang business kit ka matanggap. Pakiulit nga. Business kit. Ang business kit, lahat ng information about the company, the products, the marketing plan, nasa business kit. Tama ba yun? Merong CD na pwede panoorin para nalalaman ninyo kung ano-ano ang mga nangyari sa ating company. May mga pictures ng mga distributors, nagkaroon ng kotse. Pwede mong gamitin marketing tool kapag meron kang iniimbitahan. Tayo rin po, itong negosyo na kami po yung naniniwala na His health is wealth. Do you agree? Yes.
Importante po ang ating kalusugan. Walang kwenta yung mga kayamanan na yan, yung mga pangarap na yan. Ang yaman mo nga, may stroke ka naman. Ang pangit naman yun, di ba? Ang ginawa na Global, ganito. Once mag-join kayo, bibigyan namin kayo ng free medical check-up. Pakiulit? Free medical check-up. Importante ba medical check-up? Yes. Para malaman mo ang kondisyon ng ating katawan. Huwag kayong matakot magpa-check up. Kung ang coaching up, pinapa-change oil, pinapa-tune up, konting kalampag, pinapaayos, hamas mo yung katawan natin. So kapag naging miyembro kayo, libreng urinalysis, dental, x-ray, CBC, at physical examination. Libre lahat yun. Saan ka magpapa-check up? May listahan kami ng mga clinics na nakatie up sa atin. More than 200 clinics, pipili ka lang. Ano kailangan sa medical check-up? Kailangan nyo pong magpa-ID para malaman kung talagang member ka ng AIM Global. Ang ID, nagkakahalaga ng 200 pesos. Punta ka sa third floor, dala mo yung picture mo, maghintay ka ng ilang minuto, yung ID mo, makukuha mo na. Klaro tayo doon? Tama? Free medical check-up. Ano pa? Ito po yung negosyo na kahit saan na kayo nasa lugar, you can monitor your business. Anong comparison nun? Pag meron kang negosyo sa Manila, tindahan, pag nagpunta ka ng malayong lugar o kahit saan lugar, hindi yung pwedeng bitbitin ang tindahan mo. Ito yung negosyo na kahit saan pupunta, as long as meron kayong internet access, you can monitor your business. Paano yun? Once mag-join ka, bili ka ng global package, bibigyan ka namin ng sarili mong username. Meron kang sariling password. Maglalagin ka lang sa website natin, www.allianceinmotion.com. Hihingin ng username mo, meron kang sariling password na ikaw lang ang nakakakita. Ang tawag namin doon ay DTC. Pakiulit nga. DTC. Distributor Tracking Center. Pwede mong i-trace, pwede mong i-track, i-monitor yung negosyo mo. Yung mga taong sumasama sa inyo, kung anong produktong kailang binibili, kung kailan binili, kung anong oras binili, makikita mo sa DTC mo o sa web page mo. Yung commission mo, makikita mo din actual. Klaro tayo doon? Yes. Now, halimbawa, may transaction ka ngayong araw to. Yung commission, pwede mo nang kunin kinabukasan. Ang commission, makukuha sa pamamagitan ng ATM. Ladies and gentlemen, familiar ba sa inyong ATM? Alam niyo hubang may mga tao na hindi makapag-open ng ATM kasi may mga bangko na humihingi ng initial deposit at iba dyan meron pang maintaining balance. Ang good news sa Global, 200 pesos lang kailangan mo. Ang tawag doon, processing fee. Mag-fill up ka ng form, mag-intake ka ng ilang linggo, yung ATM mo, makukuha mo na. Saang bangko tayo nakatie up? Sa lahat ng BDO sa buong Pilipinas. May mga BDO ba sa mga lugar ninyo? Yes. Tama ba yun? 200 pesos, processing fee, ilang linggo, makukuha mo na yung ATM mo. Ito ang senaryo. Mag-i-encode ka ngayon, may transaction ka ngayon, may kita ka ngayon, kinabukasan pwede mo nang kunin ang komisyon. Ang tawag doon, daily payout. Guys, good news po. Why? 7 years na po ang AIM Global. 7 years na tayong daily payout. Tama. Ibig sabihin, yung pinaghihirapan nyo ngayon, may enjoy mo agad kinabukasan. Alam naman natin, ang ibang company, you have to wait for 30 to 45 days for you to get your commissions. Magkatrabaho ka ngayon, hintay ka 30 hanggang 45 days para ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. AIM Global po, daily payout. Good or very good? Very good. Bakit very good? Aside from that package, meron pang kasama. Ang tawag doon is scholarship program. Parents, importante ho ba ang pag-aaral? Yes. Pangarap ng ating mga magulang matapos na pag-aaral ang ating mga anak. Pero minsan, dahil sa kakulangan ng pera, hindi mo kayang paaral ang anak ninyo. Totoo ba yun? Yes. Nung nakaraan po, meron isang bata, taga-UP, ang ginawa, nag-suicide. Bakit? Kasi hindi makapag-aral, walang tuition fee. Correct o correct? 2 years ago, or last year, isang news sa TV Patrol, ni-report ni Corina Sanchez, isang tatay, nagbigti, nag-suicide din. Anong dahilan ng tatay? Kasi nangako siya sa anak niya na i-enroll niya pagdating ng pasukan. Nung dumating ang pasukan, walang pambayad ng tuition fee yung tatay. Na-pressure yung tatay kasi yung anak umiiyak, hindi kayang dalhin sa eskwelahan. Nag-suicide, nagbigti ang tatay. Malamang maraming ganong istorya.
Suicide, papakamatay, kakulangan ng pera, lalo sa pag-aaral. Tama ba yan? Bago mangyayari yun, ang AIM Global po, ganitong ginagawa. Once mag-join ka, kasama sa babayaran mong global package, meron kayo matatanggap na transferable scholarship certificate. Bakit transferable? Kasi kung ayaw mong gamitin, pwede mong ibigay kahit kayong tao na gusto mag-aral. Kamag-anak, kilala, kahit yung tao. Kung walang gusto mag-aral sa pamilya mo, sa kaibigan mo, ibigay mo kahit kayong tao. Klaro ba yun? 25% hanggang 100% ang discount sa tuition fee. O nga pala, kung transferable scholarship certificate, saan ka mag-enroll? Alam niyo ba yung UP? Ateneo? Lasal? UST? Hindi kasama yon. Para maliwanag. May mga listahan tayo ng schools na nakatype sa atin, pipili kayo ng eskwelahan. Tama ba yan? Anong kurso? Bahala ka. Engineering, IT, nursing, kung ano ang nandun, bahala kayo. Pili ka ng school, pili ka ng kurso, 25%, 100% ang discount sa tuition fee. Do you follow? Yes. Example, 20,000 ang tuition fee sa nursing. Maka-discount kayo ng 50%, magkano agad na na-save nyo? Very good, children. Kayo po'y nakatipid agad ng 10,000 pesos. Isang sem pa lang, nakasave ka ng 10,000 pesos. Hindi ba yung 10,000 pesos, isang sem pa lang, bawi ka agad yung binayad mo 7,080? Isang sem pa lang, bawi kayo kaagad. Ang good news sa ating scholarship program, hindi po per sem, kundi pang buong kurso. Kung 2 years, kung 4 years, kung 5 years, scholar kayo hanggat matapos ang kurso. Maganda ba ba? Sa kinukwento ko sa inyo, more than value for your money ang natanggap nyo. Bawin-bawi kayo kaagad. Oh! Saan ka matayang lang? Siyempre, hindi ba pangarapin yun? Ang point ko po, ladies and gentlemen, kaya po ang lakas ng loob namin, humarap kahit kaninong tao, pumunta kahit sa anong lugar, hindi kami hatakot. Kasi alam namin, wala kaming taong niloloko. Importante ba yon? Tama? Pag naglabas ka ng pera, bawi kayo kaagad. O isipin nyo, bakit kaya kahit anong iwas mo sa sponsor nyo, sa naging best sa inyo, kahit anong iwas nyo, kinukulit ka pa rin. Hindi kayo tinatantanan. You know why? Kasi alam ng sponsor nyo na imposible na hindi nyo magustuhan ang AIM Global. Taong nakasaralang ang utak ang hindi makakaintindi ng ginagawa natin. Lahat ng tao gusto maging healthy, lahat ng tao gusto makatulong, lahat ng tao gusto yumaman. Tama o tama? Bawi ba o bawi-bawi? Palakpakan mo naman kung bawi-bawi. Ang binayad mo sa global package. Now, kung bawi ka sa global package, dyan pala, mag-member ka lang, bawi ka kaagad. Paano yung business side? Paano ba kumikita sa yung global? Maraming paraan para kumita ka sa yung global. Number 1, sa lahat ng produkto, once maging member kayo, may discount kang 25%. Ilang percent? 25% ang discount mo. Example, 1,200 ang presyo ng C 24/7. Maganda ho ba ang C 24/7? Yes. Bakit maganda ang C 24/7? Kasi from simpleng sipon hanggang grabing cancer, pwedeng matulungan ito. Hindi ito gamot, pero pinapalakas ang ating immune system. Ang tao, pag malakas ang immune system, hindi kayo basta-basta magkakasakit. Pinapatibay nito ang ating mga cells sa ating mga katawan. Pag ang cells natin ay healthy, ang tissues healthy, ang organ mo healthy, ang sistema mo healthy. Correct o correct? Pati mga damaged cells mo, kino-correct nito. Ang presyo nito, 1,200 kapag hindi ka member. Once maging member ka, bibili mo yan ng 900 pesos lang sa counter. Magkano agad na save mo? Napakatalino. 300 pesos ka agad. Bilang sa member, nakatipid ka ng 300 pesos bilang isang user. Paano kapag nagbenta ka nito? Pagbenta ka ng isang ganito, blister pack ng C247, meron kang 300 pesos. Magbenta ka lang. Paano kapag hindi ka naman marunong magbenta? Okay lang yun. Basta ikaw ay marunong magkwento.
ang tao likas na palakwento. Tama ba yun? O, first question. Kayo ba'y merong taong kilala na merong arthritis, diabetes, myoma, migraine, high blood, constipated, asthma? Meron mo ba? Malamang sa mga binanggit ko, ikaw yon. Totoo. Kung hindi man ikaw yon, malamang may kilala kang kaibigan mo, kamag-anak na merong ganong sakit. At imposible, hindi mo ito i-offer sa kilala mo kung alam mo ito'y makatutulong. Ang tao po, kapag desperado, they will try the products. Do you agree? Pag masakit ang pakiramdam mo, ma'am, pumunta ka sa doktor. Kung anong sabihin ng doktor na gamot sa'yo, kahit wala kang pera, gagawa ka ng paraan kasi gusto mong gumaling. Gamot, isang gamot lang yon para sa isang karamdaman. Ito po, hindi isang sakit. Buong katawan mo, papalakasin. Maganda ba yun? Oh. Magbenta ka ng ganito, 300 pesos. Ngayon pa lang po Mag-isip ka ng 10 kaibigan mo. Sa loob ng 1 linggo, kamag-anak, kilala, kumari, kumpare, na may sakit. Yung 10 na yun, bentahan mo. Sa loob ng 1 linggo, makapagbenta ka ng 10 ganito, kumita ka ng 3,000 pesos. Correct ba yun? Tama, di ba? Pero siyempre, bago mo ito i-offer sa kaibigan mo, kailangan kayo muna ang gagamit. Kasi mahirap magkwento ng produktong hindi mo natikman. Naku pare, may arthritis ka, gamitin mo ito, effective to. Sabi na ko, pare mo talaga? Oo. Natry mo na ba? Natry, hindi pa. Sabi nila Ang point ko, bago maging pusher, kailangan user. Tama? Mahirap magkwento ng produktong hindi mo titikman. Do you follow? Yes. Ang kinukwento ko si 24/7 pa lang. Meron ba tayong pampaputi? Yes. Perfect white? White light? Naku pare, maaari gamitin mo ito, pampaputi, pero ang kulay mo ganito. Bakit ikaw ang itim mo? Kaya nga! Pwede gumamit ito, magagaya ka sa akin. Klaro. Ang tawag dyan, direct selling. Now, dyan pa lang, benta-benta, kikita ka na. Paano kinikita ang 24,000? Ito yun, makinig ka sa akin. Ang next income, ang tawag doon, direct referral bonus. Pakiulit po. Sa direct referral bonus, kikita kayo ng 500 pesos. Paano yun? Ang negosyo mo, on kwento-kwento lang. First question, kayo ba'y nakapanood ng sine? Yes. Kapag ikaw ay nanood ng sine, maganda ang pelikula, kinukwento nyo? Yes. Yung kinuwento nyo, posibleng manood? Yes. Kapag siya nanood, sino po ang kumita? Ikaw na nagkwento o sinihan? Ba't yung kinuwento? Kasi maganda. Tama ba yun? Minsan nga, dalawa lang kayo nanood, paglabas nyo, kayo pa rin ang nagkukwentuhan. Grabe si John Lloyd, no? Lalo si Chara, di ba? Totoo. Kumain ka sa restaurant, masarap ang pagkain, magandang service, magandang ambience. Pagkalabas mo, nakita mo kaibigan mo. Tama? Masaya siya. Palakpakan niyo yung mga masayang tao. Yan. Di na, ganahan ako sa inyo, masayahin kayo, Kumain ka sa restaurant, paglabas mo, nakita mo kaibigan mo. Boss, ka galing. Diyan lang sa restaurant, pare, ang sarap ng, ang sarap ng pagkain, saka murang presyo. The best pa yung service. Nagkwento ka lang, hindi mo alam yung kinuwentuhan mo, posibleng kumain sa restaurant. Tama o tama? Pag kumain siya, kumita ka ba? Kumita ba restaurant? Ba't mo kinuwento? Satisfied ka. Third question. Tayo ho ba'y nagkukwentuhan ngayon? Yes. Maganda ba ang ating ginagawang kwentuhan? Yes. Taas nga ang kamay ng mga babae. Yung first timer lang. Yung virgin. Ang bilis. Sabi ko taas sa kayo mga babae. Yung virgin. Mga malisyoso. Ay, sorry! Sabi niya, kuno. Yung isang tibal Ako, si Lola, ang tibal. Ako, virgin pa yun, virgin pa. Nag-aaway pa yung dalawa. Virgin pa. Hindi ako virgin, no? Lang yan, kahapon sabi mo, virgin ka. Kahapon yun!
Kanina hindi na. Ay, joke lang. Ay, nasa Justin TV pala ako, ha? Walang malisyoso, ha? Sorry po, paumanhin. Paumanhin. Bago yung tanong, virgin meaning walang experience. Saan ba? Sa negosyo. Iniisip nyo. Mula kanina, hanggat ako'y matatapos, ang topic natin ay negosyo. Maliwanag ho ba yun? Yes. Para lang mo open, ha? Maliwanag. Negosyo ang topic. O sige, taso na kamay ng mga first-timer. Natakot na iso. First-timer na babae. Taas sa kamay. May experience? Ha? Sa negosyo? Oh. Sabi yung husband ko nga. May husband wala pa experience. Ba't magkapi ka, ha? Anyway, ma'am, first timer kayo. Ano po pangalan nila? Elizabeth Villanueva. Anong palayaw? Beth? Palakpakan si Ma'am Beth? Bakit kailangan palakpakan? Karamihan na ginagawa kong first timer, natawag ko, nagiging milyonaryo sa global. Payaman ka, Beth. At least Beth, madaling bigkasin ng pangalan niya. Beth. Kasi gagawin ko siya example, Beth. Kasi nung nakaraan, nahirapan ako eh. Sige, anong pangalan po? Mariteth. Ang hirap bigkasin, Mariteth. At least siya, Beth. Talsik ang laway ko. Mariteth, ikaw Mariteth, di ba? Tapos sabi ko, anong apelido mo? Santos. May Santos. Saan? SSS Village. Kaya arilalo. SSS. Pero SSS? So, basang-basa ng laway. At siya si Beth. Ito si Beth. Kayo ba yung naliliwanagan? Baka puro tayo tawa, ha? Grabe pa ako. Ganda negosyo. Oo. Ganda na seminar. Oo. Saya. Oo. Kumusta negosyo? May negosyo ba? Ito si Beth. Pumatay sa global. Pag atin ni Beth, sabi ni ba, aba grabe! Ang ganda pa ng global. Tama-tama, kailangan namin ng extra income. Ang ganda ng negosyo, tapos yung produkto, bagay na bagay sa asawa ko, sabi ni Beth. Kasi asawa ni Beth, lagi may dysmenorrhea. Sa direct referral bonus, kikita ng 500 pesos. So, paano yun? Direct referral bonus, when you say direct, meron tayo dito binary program. Say, everyone say, binary. Dalawa, magkakaroon ka ng left group at right group. Nung si Beth ay umattend, nagustuhan ng negosyo, nagustuhan ng produkto, naglabas ng 7,080, lahat ito napunta kay Beth. Bawi ba si Beth? Yes. Since maganda ang negosyo, maganda ang produkto, ang ginawa ni Beth, nag-imbita. Inimbitahan ni Beth, yung kaibigan niya, si kaibigang A. Ulitin ko, ang trabaho mo sa umpisa ay ang mag-imbita, hindi mo na ang magpaliwanag. Trabaho namin ang pagpapaliwanag. Nung si A umattend din, sabi ni A, Beth, salamat, buti lang napili mo ko imbitahan sa negosyo sa Global. Si A, nag-join din. Naglabas ng 7,080, nakuha din ni A kung ano ang nakuha ni Beth. Pareho na kanabang? Sa pangyayari niyan, ikaw, Ma'am Beth, kikita ka ng 500 pesos direct referral bonus. Ulitin ko po, once mag-member ka, nag-imbita ka, yung inibitahan mo, nag-join din, kikita ka ng magkano? 500. Pakilakas? 500. Ngayon, tingnan ninyo, yung mga taong nag-imbita sa inyo. Pakitingnan lang. Yan. At ito, ang sabihin nyo. $500 pala. Kaya pala ang kulit nyo. Huwag yung sumbat. Bakit po? Hindi yayaman ang sponsor nyo sa 500 nyo. Nagkataon lang ganun ang ating marketing plan, ma'am. Tama ba yun? Sumama yan, may 500 ka, direct referral bonus. Inimbitahan po ngayon ni Beth, yung isang kaibigan niya, si B. Si B na gusto ng negosyo, sumama din again, Beth, kumita kayo ng 500 pesos. Meaning, sa dalawang taong inimbitahan mo, kapag sumama pareho, kumita ka ng 1,000 pesos, na kami pa ang nagpaliwanag. Maganda ba yan?
Oo, alam mo, wala kang buhay-buhay naman, di ba? Inibitahan mo lang, kumikita ka ng 1,000 pesos. Maganda ba o napaganda? Bakit maganda? Kasi mayroong next income, ang tawag, match sales bonus. Pakiulit. Nagmamatch, nagpapares, nagpe-pair, pairing bonus, additional 1,500 pa ang kikitain mo. Paano yun? Pag nakita ng computer, may tao sa kaliwa, nagmatch sa kanan, boom, additional 1,500 pa yun. May 1,000 ka na kanina, nadagdagan ka pa ng 1,500, total of 2,500 ang iyong kinita. Na kami pa ang nagpaliwanag. Maganda? Sabi nito, yung bang 2,500 pwede mo ng pang-grocery? Oo naman. Ngayon, kung dalawa kayong sabay na inimbitahan, sabay nyo rin isang tingnan. Yan, tingnan nyo. At ito, sabihin nyo. Pang-grocery pala kami. Huwag mo sumbat, ma'am. Huwag mo sumbat. Ang gawin mo, kumanti ka. Sa anong paraan? Eh di mag-imbita ka rin ng dalawa. Si A, inimbitahan si C. Kapag si C sumama, si A naman ang may 500. Klaro? Yes. Inimbitahan ni A si D, may 500 si A, may 1,500 din ba si A? Yes. 2,500 ba yun? Ganun kasimple. Dalawa inimbitahan mo, may 2,500 ka. Inimbitahan ni B si A, may 500 si B. Inimbitahan si F, may 500 si B, may 1,500 na, total of 2,500. Klaro? Yes. Look at the board. People, look at the board. C, D, E, F. Ito ho ba ay kilala pa ni Beth? Si Beth ba ang nag-imbita? Si Beth ba ang nagpaliwanag? Kikita ba si Beth? Yes, kasi usapan, tao sa kaliwa sa kanan nag-match, boom, 1,500. Eto nag-match, boom, 1,500. 1,500 plus 1,500, 3,000 ba yun? Yes. Palakpakan mo si Ma'am Beth, kumita siya ng 5,500 based sa structure na nakadrawing sa whiteboard. Mag-iimbita to? Yes. Ito rin po, mag-iimbita? Yes. Pati ito? Pati ito? Ito rin? Pati mo ba ito mag-iimbita rin? Yes. Ito rin mag-iimbita? Yes. Pag di mo ko inawat, hindi ko yun to, mag-iimbita rin to. Guys, the more may sumasama sa kaliwa, may sumasama sa kanan, wala kayong choice kung hindi habulin ng 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Kaya maraming yumayaman sa Global. Bakit? Hindi nyo malalaman kung sino-sino mga tao sasali dyan. Kung sabihin mo sa akin, paano ko yaman? Mahihain ako. Posible ba mahihain kayo? Kayo mahihain. Paano mga tao inimbitahan nyo? Ang kakapal ng mukha. Sabihin mo sa amin na hindi ka magaling magsalita? Ikaw, hindi ka magaling magsalita. Ay, yung tao inimbitahan mo, ang galing magsalita. Wala kang time, busy ka sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, ikaw, walang time. Paano tao inimbitahan mo? Ang daming time. Yes or yes? Guys, 1,500, 1,500, 1,500. Kaya maraming lumayaman sa Global. Sa 700 namin ginawang milyonaryo, iba-iba ang background. Magugulat kayo. May estudyante, may housewife, may negosyante, iba-iba ang background. 80% ng yumaman sa Global, ordinary distributor lang. Sa Tagbilaran, Bohol, meron distributor, ang pangalan po, Leo Kaduyak. Si Leo Kaduyak, grade 5, tricycle driver. Umattend sa ating seminar, pareho ninyo, walang kalam-alam, umattend lang. Tapos, nung umattend, nag-miyembro, tapos, ginawa niya yung aming mga tinuturo. After po, si Leo Kaduyak ngayon, hindi nababa ng 300,000 pesos per month na kinikita. Grade 5 tricycle driver. Tama. Ang point ko, kung nagawa ng grade 5, papayag ba kayo hindi mo kayang gawin to? Eh, grade 6 kayo. Meron isang grade 6. Meron isang grade 6 na challenge. Sabi ng grade 6, kung nagawa ng grade 5, kayang gawin ng grade 6. Tama ba yun? Ang pangalan naman nun, Wilfredo Laway. Si Wilfredo Laway na-challenge sa grade 5. After 8 months, si Wilfredo Laway nakabili ng sariling kotse, Hyundai Accent. Nasa 100,000 piso kinikita ngayon per month. Grade 6 yun. Papayag ba hindi mo kayang gawin to? Eh, high school graduate kayo? First year high school kayo? Tama ba yan? Yes.
Guys, ang top earner, pangalan Carlo Benaventura, nasa Europe pa ngayon. Nasa Europe, nagbabakasyon. Nasa 2 million kinikita. May kumikita na 1.8 million. Meron tayong mga top earners, pangalan Mylene Debdane, Joseph Lim, Charles Langurayan. Sa probinsya po, may mag-asawa na Flor at Ed Andales. Tama? Meron tayong dating squatter, nakatira lang sa ilalim ng tulay. Ang pangalan, Gemma. Ngayon po, millionaire sa global. May pamilyang Alburo, pamilyang Razon. Iba-iba, Joey Guillermo, merong embalsamador, John Agaro ang pangalan. Guys, magbanggit ka ng iba't ibang background na bago ang buhay because of AIM Global. Malamang kasabay na kayo doon. Pero ang tanong, Nel, wala ba katapos ang 1.5 yan? Guys, merong limit. Ang tawag doon proteksyon o safety net. Pakulit nga po. Ang safety net, proteksyon para ang kumpanya tumagal. May limit ang 1.5. Hanggang 16 pairs per day lang. 16 na pares. 2 cycles yan. 8 sa umaga, 8 sa gabi. 16 pairs per day. 16 times 1,500, doon lumalabas yung 24,000 na income per day. Ladies and gentlemen, pwede ba sa inyo pagkasya kumita ka ng 24,000 a day? Yes. Pwede pa malengke? Yes. Pambiling bangus? Yes. Hanggang nga po lang tumik, alam mo na naman. Bakit may kumikita ng 1 million, 1.5 million, 2 million? Guys, ang binili ni Bet, ang tawag dyan, isang slot, isang head, o isang account. Kapag isang account lang ang binili mo, kahit ang daming tao sa kaliwa at sa kanan, may limit ka ng income. Ang company mo, payag tayo na mag-open kayo, ang tawag doon, multiple heads. Pakiulit nga po? Multiple heads, multiple accounts, o multiple slot. Paano yan? Ganito yan. Para mas maliwanagan kayo, parang taxi. Pag kayo ba'y nagnegosyo ng isang taxi, yayaman ka hindi? Kapag marami kang taxi, yayaman ka? Yes. Pwede ka mag-open ng 3 accounts, 3 heads under your name. Halimbawa, ikaw to. Mag-imbita ka. Halimbawa, imbita mo yung ano. Yung sarili mo, imbitahan mo yan. Yung ba yung sarili mo kapag inimbitahan mo, sasama sa'yo? Bet, sama sa'yo. Uy, sama ka, yoko. Okay. Mag-open ka ng 3 accounts. Ibig sabihin po, maglalabas kayo ng 7,980. Huwag kayong mag-alala kasi 3 global package din ang matanggap mo. Ang good news, 24,000 pesos din ang pwede mo kitain sa loob ng isang araw. Klaro tayo doon. Hanggang 7 accounts, 7 heads, o 7 slots ang pwede mong bilhin. Ibig sabihin, maglalabas kayo ng 7,080. Ang good news ulit, 7 global package din ang matatanggap nyo. Ang pinaka-good news, 24,000 pesos per day ang pwede mong kitain. Ano ang difference ng single account sa multiple accounts? Kapag isa lang, may limit. You're giving the same effort, same number of people, but different result. Yes or yes? Yes. Klaro tayo doon. Yes. Ang tanong, Nel, pwede bang isa muna? Pwede po yun. Ang tawag kay Bet, tingnan mo whiteboard, ang tawag kay Bet ay upline. Isa lang ang biniling slot ni Bet. Isa lang. Inimbitahan ni Beth, si A at si B. Si Beth medyo naglalaylo, si B huminto din, eto si A tumuloy. Posible mangyari? Yes. Now, based sa whiteboard na nakadrawing ngayon, marami siyang left, marami siyang right, kaya marami siyang 1.5. Yes or yes? Yes. Ibig sabihin ulit, mali yung iniisip ng ibang tao, hindi ba piramiding yan? Hindi ba kung sinong nauna, siya ngayaman? Mali po. Unang-una, kapag pyramiding, pag-uusapan, illegal. Naglabas ka ng pera, walang kapalit na produkto o serbisyo. Samantala sa global, maglabas ka ng 7,080, bawi kayo kaagad. Tama o tama? Now, hindi pyramiding, hindi rin naunahan. Kahit ngayon ka lang mag-join, kung mas masipag ka, pwede mo nagpasan yung taong nag-invite sa'yo. Fair ang business sa AIM Global. Claro. Look at the board. Ang tawag kay Beth ay upline. Downline ni Beth, si A at si B. Kayong lahat, downline. Anong tawag sa inyo? Downline. Yung tao na invite sa'yo, upline mo. Yung iimbitahin mo, downline mo.
Hindi upload, hindi download. Klaro. Si Beth, meron pang sa kaibigan. Ang kaibigan niya si X. Sabi ni Beth, sandali muna. Meron akong left, meron akong right. Meron pa ako isang prospect, si X. Saan ko ilalagay si X? Guys, hindi pwede sa taas. Kasi magmumukhang sungay. In global, this is a helping business. May tinatawag tayong spill over. Pakiulit. Spill over. Si X pwedeng spill over ni Beth either kay A or kay B. And since marami ng downline si A, si X in-spill over ni Beth kay B. Kapag nangyari yan, si Beth ang kikita ng 500 pesos direct referral bonus. Why? Si Beth kasi ang direct na nag-imbita. Do you follow? Yes. Kung sino ang direct na mag-iimbita, siya ang merong 500. Ngayon pa lang po, mag-isip ka ng 10 kilala kaibigan ka mag-anak mo. Yung 10 na yon, kapag inimbitahan mo lahat at sumama, magkano ang direct referral bonus mo? 5,000. Kung 20, 10,000. Kung isang barangay, barangay 1,000. Maliwanag o maliwanag? Now, anong good news ang nangyari kay B? Si B biglang nag-active. Inimbitahan ni B si Y. Kapag si Y sumama, si B naman ang may 500. Isa lang inimbitahan ni B. Pero meron ba siyang 1,500? Yes, ang tawag dito, abang. Pakiulit? Abang. Now, paano yan? Kapag wala sumasama, di walang 1,500. Ito ulit ang good news. 3 categories sa 1,500. Lahat ng produkto, kapag binili mo, may kasamang points. Anong kasama? Points. Bili ka ng produkto sa counter, may kasamang points. Yung points na yon, ang i-encode mo sa computer. Halimbawa, yung mga points dito mo ini-encode. Yung points na yon, nag-accumulate na ipon, umabot ng 1,200 points. Kapag umabot ng 1,200 points yan, maghahanap yan ng isang kapartner na tao sa kabila. Boom! 1,500 na naman yun. Klaro? Para klaro, ang 7,980 equivalent to 1,200 points. Ibig sabihin, yung pairing bonus na 1,500, yung tao, kapag nag-match sa tao, sagot. Yung tao nag-match sa produkto, yung produkto, nag-match sa produkto? 1,500. Kaya, importante, maganda ang produkto. Ang stability, ang tagal ng company, lagi nagdidepende sa produkto. Ang produkto, kailangan consumable, kailangan merong repeat order. Maganda ba ang ating produkto? Yes! Maganda ba ang ating produkto? Yes! Palakpakan mo naman kung maganda ang produkto. Now, wala pa. Ikaw to, nag-imbita ka dito, first level mo yan. Mag-iimbita to, nag-iimbita to, eto nag-iimbita, eto nag-iimbita. Dito wala Mag-iimbita, mag-iimbita. Ito ang first level mo. Ito ang second level, third, fourth. First level, hanggang 10th level. Sa lahat ng produktong bibili niyan, may porsyento kayong 5%. Yung 5% siyempre based sa points. Ulitin ko. First level, hanggang 10th level, may 5% kayo na komisyon. Klaro? Ang good news niyan, walang tao dito, dito lang, may kita ka pa rin. Kapag ikaw pa yung direct na nag-imbita, meron kang additional na 5%. Meaning, sa lahat ng direct mong iimbitahan, hindi ka lang 5%, kung hindi 10%. Last income, ang tawag is stair-step. Pakiulit po. Stair-step. Ito na yung mga positional nating na kitaan. Kapag inumpisa mo in global, ang tawag sa inyo ay distributor, zero pa rebates mo. Lahat ng produkto may points. Kapag umabot ng 10 points, kapag naka 10 points ka, mapopromote kayo bilang silver executive. Anong tawag sa inyo? Kapag naging silver executive ka,
10% na rebates mo. Pag distributor, 0. Kapag naging silver ka, 10% na ang rebates mo. Saan ang galing ang 10 points? Sa produkto. Hindi personal points, kundi group points. Pakiulit, hindi personal, kundi lahat ng pag-usapan sa incentive, laging group points. Walang time frame, walang demotion. Umabot ka ng 100 points, congratulations. Ang tawag sa inyo ay Gold Executive. Anong tawag sa iyo? 20% na rebates mo. Kapag umabot ulit siya ng 1,000 points, congratulations. Ang tawag sa inyo, Global Ambassador, 30% na rebates mo. The more tumataas ang points, tumataas ang position, tumataas ang rebates. Sa step, higher rebates, less, lower rebates. Guys, ang goal nyo, maging Global Ambassador. Bakit? Kapag kayo ay naging Global Ambassador, daang-daang libo na, milyon na ang pwedeng kitain mo, pwede ka ba mag-qualify sa profit sharing at sa US travel incentive. Maganda ba o napakaganda? Maliwanag ba o napakaliwanag? Tanong, may mga pangarap ba kayo? Gusto mo ng house and lot? Kotse? Savings? 7,980. Ilang libong tao na po ang aming nakausap everyday. Kapag kami katanong kami mga pangarap, isang sagot, yes, gusto mo bagong buhay namin. Pero pag nakikita 7,080, nagdidilim ang mga paningin. Tama ba yun? Dahil sa akin lang, huwag kayo sanang magaya sa mga tao. Nagiging hadlang ang 7,080 para sa pangarap. Huwag yung gawing hadlang ang 7,080. Gawin yung hagdan para makuha ang inyong mga pangarap. Tama ba? Kung wala kayong pera, okay lang. Pag hindi okay, wala ka nang pera, wala ka pang paraan. Pag gusto, mayroong paraan. Pag ayaw, maraming. Kung problema nyo ngayon ni pera, believe me guys, kung problema nyo ay pera, 5 years ago, malamang ang problema nyo pera pa din. Kung ano kayo ngayon, yun po ang ginawa nyo noon. Kung ano kayo magiging bukas, yan ang gagawin nyo ngayon. Nakita mo yung global? Problema nyo pera? Wala kang ginawang sistema? Hindi mo seryoso to? Believe me, 3 years from now, you have the same problem. Para sa kanya wala kang karapatang mangarap kung wala kang ginagawang pagbabago sa buhay ninyo. Ibahin ko yung tanong. Ang problema nyo ngayon pera. Nakita mo yung global. Nagpaturo ka, sumunod ka sa tamang sistema, believe me, 3 years from now, 5 years from now, you have the same problem. Pera pa din. Kung papaano ubusin. Ako ba? Hindi ko na mapatagalin. I'm very, very excited. Bakit napaka-swerte ninyo, especially sa mga first-timer. Ang dahilan kung bakit talagang lumaki ng gusto ang AIM Global, maraming naging milyonaryo dahil sa taong tatawagin ko. Tanong, handa ka na makinig? Yes! Handa ka na makinig? Yes! Guys, welcome. Kung si Michelle Paul welcome mo, kung ako welcome nyo, mas dapat nating i-welcome ang taong tatawagin ko. Pero siguro, tayo magtayuan, i-welcome natin. Milyon palakpak! Yan lang mga palakpak ninyo para sa ating Visionary President, Dr. Ed Cabanto! Palakpak na mga BMI!